Para sa akin, para maging perpekto ang isang bagay, ito ay dapat pinaglalaanan ng panahon. Pinaglalaanan ng pagmamahal. Pinaglalaanan ng haplos. Touch with love. At syempre, mahabang pasensya. Hindi dapat natin ito kinukuha sa mabilisang pamamaraan. Kagaya nitong empanada, para maging masarap, huwag nating minamadali. Kasi ang mga bagay na minamadali, minsan ay nakakapaso. So para hindi tayo mapaso, paglaanan natin ito ng panahon upang maging perpekto. Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng empanada. At ang recipe na ito ay itinuturo sa akin ngayon ng aking mama. Napaka-memorable po ng recipe na ito. Ang sabi niya kasi, namana pa niya ito sa kanyang kanununuan pa. At ngayon, unahin muna nating igisa itong palaman natin sa ating empanada. So nakita niyo naman, naggisa-gisa lamang ako ng sibuyas, bawang. At pagkatapos yung karne ng manok na tinagtad, cubes lang po siya at nilagyan natin ng carrots, patatas. And by the way, itong raisin nga po pala, I think correct me if I'm wrong, sa ibang region, hindi po gumagamit nito. At parang nabasa ko sa isang article, parang sa Cavite ata hindi gumagamit niyan. Correct me if I'm wrong mga kabahag. At ngayon, lagyan naman natin ng honey. Siyempre, para mag-incorporate siya at mabalance ang lasa. Iba talaga kapag may honey. Masarap ito. At ngayon, salain natin itong ating flour at pagkatapos lagyan natin ng baking powder. At dahil wala akong iodized salt, ay minortar in pestle ko muna itong rock salt para maging pino. Ayan, ilagay na rin natin. So tama-tama at na balance to. Naglagay din tayo ng white sugar. Mamaya lamang ibibigay ko po sa inyo ang tamang recipe kapag ipinost ko na po ito. At ngayon, haluin na natin, pagsamasamahin natin para mag-incorporate. At syempre, lalagyan din natin ito, yung dalawang itlog ko ay ilalagay na natin dito. Gumamit din tayo ng butter. So ayan, 1 cup of butter, tapos lamas-lamasin natin. Ayan, ganun lang kadali. Naglagay din tayo dito ng konting water lang, mamaya makikita nyo rin. So ayun, after nating malamas, ngayon ay massage na natin. Ayan, mekos to mga kabahag, no? So ganun lang kasimple. Lagi ko sinasabi, kailangan with tender, loving touch. So ayan, i-mold lang natin. At pagkatapos, separate natin ng konti. Style lang yan mga kabahag. So mamaya naman pagsasamahin ko pa rin ito. At yan na nga, pinagsama na po natin lahat ng ating dough. At ngayon, gamitin na natin itong ating rolling pin para ma-mold natin ng mabuti hanggang sa numipis ng manipis siya. Ayan, ganun lang po kung ano po yung nakikita nyo sa video, ganun lang. At ngayon, okay na siya. Yung texture niya, okay na rin. Tinanggal ko na yung gloves ko para makapagka-mekos tayo ngayon. Mas napipil po kasi natin ang ating dough kapag hindi tayo gumagamit ng gloves. Mas masarap po kasi kapag nasa salat natin ng salat na salat yung ating flour. Ayan. I mean yung dough. At ngayon, lagay na natin tong ating palaman. Siyempre, mas okay din kung lalagyan natin ng cheese. Ayan. So, para sa mga tao na cheesy dyan, ito ay para sa inyo. Ginawa ko tong recipe na to at nilagyan ko ng konting twist. Yun nga ay ang paglalagay ng keso. Or siguro mas mainam ito kung meron tayo mozzarella cheese.
So ayan, at ngayon ipakikita ko sa inyo kung paano i-mold natin itong dough para sa empanada. So ganun lang kasimple, ilalagay nyo lang yung isang hintuturo nyo, tapos ipupush nyo yung other hintuturo. Ganun lang, very very madali siyang sundan. Alam ko na kayang-kaya nyo ito mga kabahag, no? So medyo natatawa ako dito at habang nagbo-voice over kasi minamadali ko to kasi kararating ko lang galing Mindoro. Andito ako ngayon sa Manila. So, talagang nire-rush ko lang to. Ayan, at nakatatlo na nga tayong empanada. At sa ilang sandali lamang, ayan, lulutuin na natin to. Naglagay tayo ngayon ng oil. At dapat low fire lang po ang ating kalan. So, para hindi madaling masunog o ma-burn ang ating dough. So ayan, dahan-dahan na natin siyang piniprito. At syempre, iba talaga pag may touch. Siguro magtataka yung iba bakit ko sinusundot ng kamay. So pakiramdaman po kasi yan mga kabahag, no? So yung iba dyan sasabihin siguro gumamit ako ng fork. Pero hindi po, kaya ko po yung init na yan. Sana yan lang, pero huwag niyo pong gagayahin yan ha. Yung mga professional lang ng konti lang po. Hindi naman sobrang professional tayo. Kasi sana yan lang na kapag sinundot ko ng hintuturo ko, hindi ako napapasok. Alright, at ngayon okay na ang ating empanada. Pwede na nating ihanguin to at ilagay dito sa ating plato. And syempre, the moment of truth, kailangan tikman natin kung talagang masarap ang ginawa kong empanada. So maraming titikim dito at marami ring nag-aabang na sa tabi-tabi ko. Ayan. So syempre, mauna na ako. Ayan. So grabe, sobrang cheesy at sobrang init. Nakita nyo naman, di ba, umuusok-usok pa. Pero syempre, kailangan talaga may tabasco. Mahilig po kasi ako sa maanghang. So ang sarap at grabe kapag ginamitan natin ang tabasco. So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.